Magandang gabi. Nitong mga nakaraang buwan, sinabi ng Pag-asa na maaaring magsimula na ang bagong cycle ng El Niño phenomenon dito sa bansa. Ano nga ba ang palatandaan nito? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon bukas mula kay April Inerio na nasa Pag-asa DOST. April? Salamat Prof. Edmund sa ating balita. Napanatili ni Bagyong Nina ang kanyang lakas habang patuloy ang mabagal na pagkilos pahilagang kanluran. Alas 4 ng hapon namata ng sentro ng bagyo sa layong 660 kilometers sa silangan ng Calayan Island, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 170 kilometers per hour. Patuloy pa rin ang mabagal na pagkilos nito pa northwest sa bilis na 7 kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Gladys Saludes, mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall dahil pa rin sa high pressure area dito. At dahil nga sa mabagal pa rin ang pagkilos nito, ay sa Lunes na inaasahan lalabas ng PAR ang naturang bagyo. Samantala sa magiging lagay ng panahon natin, ang mga rehiyon ng Cagayan, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at buong Mindanao ay makakaranas na paminsan-minsang light to moderate rains or thunderstorms. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Itong mga pag-ulan na tono ay dahil sa outer rain bands ng bagyo. Sa iba pang balita, meron tayong binabantayan na posibleng panibagong sama ng panahon sa malayong silangan ng bansa. Ayon kay Gladys, kung sakaling pumasok ito ng PAR at maging isang bagyo, tatawagin itong bagyong Ophel. Pero sa ngayon ay malayo pa naman ito, kaya patuloy ang ating pagmomonitor sa magiging possible development nito. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Inerio. Balik sa iyo, Prof. Edmund. Salamat, April. Ang El Niño phenomenon ay isang climatic phenomenon na nangyayari tuwing ika-3 hanggang ika-7 taon. Nagkakaroon tayo ng mas mahabang panahon na tagtuyot na naging dahilan ng pagkasira ng mga pananim, bunga ng sobrang init at ng kaagipat na kakulangan sa tubig. Ano nga ba ang ilan sa mga palatandaan o senyales na malapit na itong mangyari? Ang mga naitatalang onset o yung naitatalang pagkakaroon ng pag-uulan na hindi kaagad nagkakaroon ay isa sa pagsisimula nito. Pagsisimula rin ng maagang onset o tagtuyot ay mas maagang pagsisimula ng tagtuyot. Ang pagkakaroon ng mahinang monsoon activity at ang mababang bilang ng mga tropical cyclones o bagyo na nabubuo base na rin sa average number nito sa loob ng isang taon. Ngayong taon na ito, halimbawa, halos patapos na ang tag-ulan natin dito sa bansa pero nasa ika-14 na bagyo pa lamang tayo. Mababa kung ikukumpara sa 20 hanggang 21 bagyong average number na tumatama dito sa ating bansa taon-taon. Ito ay ilan lamang sa mga palatandaan na binabantayan ng Pag-asa kung kailan magkakaroon o may banta ng pagkakaroon ng El Niño phenomenon. Sinasabi rin ng Pag-asa na maaaring maapektuhan ng El Niño ang Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao sakaling magsimula na ito sa mga susunod na buwan at maaaring tumagal hanggang sa kalahating taon ng susunod na taon. May El Niño man o wala, dapat ay lagi pa rin tayong maging handa sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig sa panahon ng tagtuyot. O di kaya ay pagtatanim ng mga crops na maaaring tumagal at mabuhay nang di nangangailangan ng maraming tubig. Ito po si Edmund Rosales. Sana ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.